perfect ng question kasi ano po, nung time na po yun. Ano gawa mo, bro? Baka mamaya prank to. Hindi ito, bro. Ay, shoutout sa inyo mga waray batasan. So letter A, always be disciplined. When I say disciplined, dapat tayo ay smart. At sa mga kapatid natin, mga dancer. Ayaw ko. And sa mga paparating pa na mga talentong mga tao, mga dancers. What if kung humingi rin tayo ng mga advice, what if humingi rin tayo ng, naisip ko rin siya lagyan ng twist na, what if kung Be humble. Sit down. Hey, what's up mga katito? It's me, Tito Steven of Academy of God PH, and welcome to my channel. Thank you nga pala sa lahat na nag-support at nag-subscribe ng channel ko, and especially dun sa mga coaches, mga tao din na nakasama ko dito sa first vlog ko nito. So, ayun, for today's video is meron kasi akong mga friends, may mga kakilala akong mga dancers, mga beginners, some of them is mga sumasayaw na rin, and most of them nagko-comment sa mga napopost kong videos, mga post kong part ng saya. They are asking me, pwede ka ba daw magbigay ng tips, mag-advise kung paano daw mas gumaling sa pagsasayaw. So ayun, and meron din minsan nag-comment doon sa channel ko, sabi niya na gawa daw ako ng vlog about tips and advices daw para sa mga baguhan. So, I'm thinking, at sabi niya rin kasi na malaking tulong daw rin to sa mga baguhan ng mga dancers. Well, for me, ayun nga, naisip ko rin na that's a good point, na good thing din na makatulong tayo sa kapwa natin man, especially sa mga baguhan pa lang. So ayun, naisip ko, most of the requested ng mga tao is parang about advices paano mag-improve sa sayo. Gusto nila matuto galing sa mga advices sa ating mga coaches. Ganun. So ayun, kaya parang napamagatan ko tong vlog na to na how to become a better dancer. So ayun, so nagtatanong siya sa akin kung paano raw mag-improve. Yun, naisip ko lang din na kung magbibigay din ako ng tips at advices, lagyan ko kaya to ng twist, which is, what if kung humingi rin tayo ng mga advice, what if humingi rin tayo ng, naisip ko rin siya lagyan ng twist na, what if kung magtanong din tayo, mag-ask din tayo ng tips and advices dun sa mga coaches na kakilala ko. Coaches, what if mag-ask tayo ng mga tips and advices dun sa iba't ibang coaches, especially dun sa mga coaches na inspirasyon natin na grupo, di ba? Mas na-excite yun. So ayun, I have contacted some of my finest coaches dito sa Pinas. At ayun nga, para din makatulong sa atin. At ginawa ko tong vlog na to para sa inyo guys, especially dun sa mga nag-request ng advices. So hindi lang tips at advices galing sa akin, but ginawa ko na rin na i-contact yung mga kakilala kong mga magagaling na coaches na to para din sa inyo, at of course matulungan ko din kayo. So ayun guys, so natin patagalin pa to, tignan natin kung sino-sino yung coaches na magbibigay ng tips and advices. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1.
Yan, may naririnig ka? Oo, meron. Ayun. So, ano gawa mo, bro? Baka mamaya prank to. Hindi ito, bro. Hindi. Mga seryoso. Hindi, yung advice lang sa mga magsisimula pa lang. Well, iba-iba kasi ng way kung paano mag-improve din eh. Depende sa tao. Paano ka maka-adapt ng improvements, di ba? So, ako kasi nagsimula ako YouTube, nood ng mga, hinanap ko muna yung inspiration ko syempre. Yung motivation ko kung bakit gusto mong improve. So, ayun, parang hanap mo muna yung sarili mo. Tapos, kung yun ba talaga yung gusto mong tahakin, kung sigurado ka ba na gusto mong i-improve yung sarili mo sa sayaw. Tapos, sunod dun, syempre, mag-take ka ng beginners classes, ng mga dance classes. Yan, sobrang importante na. Especially may mga lectures, foundations, kung may specific na style ka na gustong i-focus, make sure na umatan ka from the start, from one talaga, na parang beginner class foundation ng style na gano'n. Tapos, kung gusto mo naman sumali sa mga teams na ganyan, pero beginner ka, make sure na lumatan ka ng dance classes, and then training. Tapos, push mo yung sarili mo, push niyo yung sarili niyo na gusto mo mag-improve, gagawin mo lahat para mag-improve. Yun lang naman yung mga basic na tips and advice ng mga dancers, hindi naman ako ganun katagal, pero yung mga sinimulan namin, ganun kami nagsimula. So, ayun, yun lang naman, basic tips lang talaga ang masasabi ko sa inyo. Kasi pag yung technical tayo masyado, syempre matama tayo kalaban. So, mas maganda dun sa mas may nakakaalam talaga. Yan. Dun tayo humingi ng mga technical tips. Yeah. More on, kumbaga knowledge din, syempre. Kumbaga yung point mo is workshops, like ganun. Oo. Importante rin yung knowledge kasi parang kumbaga parang yung pagsasayaw mo, yun yung profession mo. So, kailangan mo mag-aaral. Diba? So, parang sa trabaho rin yan. Kung gusto mo maging IT, mag-aaral ka ng pang-IT. So, ganun siya. Yun yung number one ko. Yung number one ko is, yun nga, hanapin mo yung sarili mo. Kung sure ka ba talaga sa gusto mong gawin. Kung dedicated ka ba talaga. Yun, ganun. Kasi mahirap yung magsisimula ka ng sayaw tapos hindi mo pala gusto. Parang pinilit mo lang yung sarili mo. Diba? So, ayan. Yung number one ko, para sa akin lang naman to. Ito yung para sa akin. Hanapin mo yung drive mo sa pagsasayaw. Then, pangalawa, attend ka ng mga beginner classes, mga foundation classes. Especially, yung may mga grooves, yan, hip-hop, mga down groove, up groove, yung mga ganyan, mga basic grooves, kailangan mo matutunan din. So, pangatlo, training. Physically and mentally, yun, training. Punta yung ilaw ko. Yun lang naman yung sa akin. Yun yung mabibigay kong tips sa ngayon. Yun, salamat, Kench. Hindi ako Na-disturbo ata ka na. Tutulog ka na ata. Hindi, wala akong ligo. Ayun. Nabigla ako, alam ko ipaprank mo ako sa'yo. Hindi ito pa. Akala ko mangungutang ka eh, mangungutang ka. Hindi. Ayun, salamat to. Kasi yun nga. Yun lang siguro. Stay humble lang. Kasi siguro naniniwala talaga ako sa kasabihan. Kung sino yung nagpapakababa, yun ang itinataas. So, pero syempre, kailangan mo ng training, no? Kailangan mo rin humble lang. Hindi pwedeng puro humble lang kasi wala kaming gagawin. Hello po, wala kaming gagawin. Kailangan mong maging leon at the same time, tupa. Maangas ang leon, siga, hari.
pero at the same time, sumusunod ka. So, yung pagiging maangas siguro, yung pagiging hari, pagiging mayabang, sa sarili mo dapat i-apply yun. Labanan mo yung sarili mo. Pangaralan mo, magkaroon ka ng sariling oras, mag-training sa sarili mo, alamin mo yung bagay na mga gusto mo, at wag na wag kang titingin sa mga, wag na wag kang makikinig sa mga taong nagsasabi sa iyo ng kung ano-anong hindi maganda. Pero kung tinuturuan ka, makinig ka. Pero kung alam mo yun, nagagalit sa iyo, binabash ka, wag na wag kang makikinig doon kasi bababa ka na. Makinig ka sa taong nagtuturo sa iyo. Then be humble, sit down. Paano daw mag-improve yung pagsasayaw nila? Ano yung mabibigay mong tips? Siguro yung mag-training tapos explore lang, tapos dapat mahalin nila yung ginagawa nila, tsaka yun, magpakabaliw dun. Pakabaliw? Ganun. Paano magpakabaliw? Yes. Ano yung pagpakabaliw na yun, bro? Kaysa ma-addict pa sa iba, doon na lang ma-addict. Ayun, no? Sabay ganun. Ayan, atin lang din yung mga online mga classes na workshop, yan, para ma-enhance din yung performance at saka yun, knowledge. Para yan, mas mag-improve pa ng mag-improve. Ganito bro, paano pa, di ba may nakahawak ka na yung mga juniors mo, tapos syempre meron kang mga bagong dancers. Bilang isang choreographer, paano yung ginagawa mo para sila mahasa ba? Alam mo yung kaya nilang humabol? Parang ganun. Ano yung ginagawa mo? Siguro, ini-start ko siya sa physical training Mm-hmm. Yung mapalakas talaga yung mga katawan. Lalo na example sa mga kailangan nilang yung sobrang snap, gano'n. Tapos, yan. Parang dapat imagine nila tapos yung pag magko-control, parang imagine nila na sample lang yun, parang imagine nila na Japo sila, gano'n. Imagine nila ng robot talaga sila. Ganun. So, paano yung yun bro? So, ano yung mas prefer mo? Training i-train mo muna yung ano yung sabi? Training muna or stepping, parang choreographic, ganun. Or both mong pinapagsabay. Paano mo yung ginagawa? Siguro kasi pag araw-araw yung training hindi naman mawawala talaga yun. Tapos yan, araw-araw din may tinuturong bago. Para yan, may bagong knowledge na na-adapt palagi. Ganun, no. So, yun. Tsaka siguro kahit nahirap yung buhay, tuloy-tuloy lang dapat. Kung gusto niyo talaga. Pero yun, parang naging posible yung mga bagay na dahil sa sayaw parang din. imposible na pinapangarap ko lang dati. Yan. Na unti-unti ko siya nakakamit, gano'n. Kahit marami nangyari, pero okay na. All goods lang lahat. At least, yan, happy-happy lang. Walang imposible talaga. Yon, salamat. At salamat nga pala bro. Salamat na sobra na pinagbigyan mo ako. Wala. Ingat kayo dyan, ingat. Wait. Taga ano ka daw Taga sa amin ka rin Narinig ko. Taga Barugo. Waray ka pala, waray. Waray Batasan. Baka wala bang shoutout sa Barugo dyan? Waray ka naman. Ay, shoutout sa inyo mga Waray Batasan. Waray Kupay. Choreographer leader ng Outcall, taga Barugo. Hindi nga alam yun, no? Ganun kalulupit ang mga taga Barugo. Shoutout sa Academy of God, maraming salamat sa yan. Tsaka kay Steven sa pag-invite sa akin dito. Maraming salamat. Ingat kayo palagi ni Tyson, Academy of God.
Basta. Thank you, bro. Salamat marami. God bless. Ayun, siguro kasi sa amin, sa akin yung kasi, lahat kasi ng sayaw sa amin malakas eh. Kahit sino yung gumawa, alam namin yung sayaw. Walang pangit na step eh, ganun eh. Walang pangit na sayaw kasi, kaya nga tayo gumagawa ng sayaw kasi yun yung gusto natin. Pero kasi pag usapang pag sa team siguro syempre dapat okay yung bonding ng grupo. O yung chemistry nyo buo, hindi lang sa sayaw. Pati sa buhay kasi para mas gumana yung sayaw, mas gumana lahat, parang ganun. Walang magiging tapon kasi yun sa amin eh. Kumbaga yung sayaw kasi lahat ng style, kahit anong style na gamitin mo, parang kayang may walang lalabas na pahit na step, walang kahit anong klaseng chess, ganun. Sa amin kasi importante yun eh, lalo na pag sa team. Kasi, di ba ako kaya kong daling mag-isa yung sayaw, pero yung kasama ko, parang alam yun, walang naiiwan, walang nagpapaiwan nga, ganun. Yun, walang maiiwanan sa lahat ng movements, ba, ganun. Hindi niya sinasabi sa amin, ng mga legit din dito, OGs din dito. Yung intention ba, kung ba't ka rin sumasayaw. Para dala mo siya sa bawat competition or guesting man, ganun. Or kung paano ka way mo para makapag-inspired, ganun. Dala mo na yun, ganun. Yun nga, siguro sa amin, ganun. Sa sayaw naman siguro kasi may kanya-kanya talaga tayong utak at saka isip kung paano bumuo ng sayaw, anong klaseng flow, concept, lahat nasa atin eh. Pero kailangan natin talaga is yung banding pa din. Banding talaga. Banding ng grupo, ganun. Tapos syempre tiwala sa isa't isa. Yun kasi yung Tapos kung ano yung goal mo sa ba't ka sumali, dapat tapusin mo yun. Diba? Diba? Diba, sasali sa isang grupo, ganun. Ba't ka sumali, tinatanong ka, ganun. Bakit? Siyempre, gusto yung ganitong pangarap, gusto kayong makasama. Dapat tapusin mo yun hanggat hindi natatapos yung isa. Hindi pa tapos yung pangarap mo yun o yung goal mo, yung mindset ko, ba't ka sumali, ganun. Yung banding ng grupo, hindi yung individual, hindi yung lakas ng isa. Mahalaga sa amin yung lahat gumagana. Alam mo yun. Kahit nasa likod, ramdam mo, kahit gano'n. Pagdating sa pag-perform yun or sa sayaw. Pero yung style talaga, kanya-kanya talaga dun eh. Yun. Ayun, so sa akin yan talaga. Kumbaga talaga before mo unahin yung yung pyesa, mas importante talaga mas solid yung samahan, kumbaga yun nga sinasabi mo, yung banding ng grupo, ganun. Naiintindihan ng lahat. Yan, sa akin yun. Naiintindihan ng lahat kung bakit yun. Kasama yan eh. Basta sa akin, kasama lang yan. Yun. Lang. Oo, salamat na pinigyan mo ako ng time para dito. Oo. Hindi, okay lang. Always naman open eh pagka na-ignore kasi. Congrats nga pala bro congrats nga pala. Ayo. Sa lahat. Salamat. Grabe yun po. Regards na lang din ako dyan sa Kenyo. Andiyan ba sila? Dito nga sila eh. Nandito din yung FCPC kasama din namin. Okay lang bro, okay lang. Ayun, maraming salamat. Siyempre, palaging open always. Ingat kayo dyan bro. Oo, ikaw din. Ingat, babalik sana, makabalik din kami dyan. Oo. God bless sa inyo. Bawi na lang. Tsaka salamat. Sige lang, okay lang. Salamat. Ingat Mabati lang. na lang ako sa lahat ng AOG. Ayun, salamat bro. Mabati na lang sa amin. Dyan din sa Kenya bro. Sige. Alam nila sige lang, tights tayo next time. God bless. Okay, Ingat bro. God bless. So for me, siguro yung ilang bagay lang na mabibigay ko as tips sa mga bagong dancers, mga fellow dancers natin. Siguro lagay ko na lang siya sa acronym na dance para hindi naman tayo mapalayo dun sa ginagawa natin. So, dedicate yourself to growth and learning more.
bilang baguhan, syempre, bilang baguhan, syempre dancers, lahat tayo students and dapat lagi tayong hungry for growth and learning. And swerte natin sa dance community kasi maraming gustong matuto, maraming gustong magturo, and tulungan movement lang yan. So, parang, kung may gustong magturo, ayan, matuto tayo from them. Kung gusto mo magturo kayo din sa mga fellow dancers, yan. So, tulungan movement lang. Tapos, in growth kasi, hindi lang dapat willing ka to learn, hindi lang dapat may eagerness ka to improve yourself, pero dapat may passion ka rin and may heart. And I guess, bilang dancers, dapat meron din tayo nun. Ayun. So, letter A, always be disciplined. When I say disciplined, dapat tayo ay smart and mature dancer. So, I believe kasi na hindi lang mas gusto ko yung smart and mature dancer kaysa sa dancer na magaling nga pero hindi naman siya mature, hindi naman siya matalino. Ayan. So bilang baguhan, at least dapat alam natin yon na importante yung discipline kasi in discipline, ang ibig sabihin nito, it's staying healthy for ourselves, not only for our body but also for our mind. Kailangan maayos yung katawan natin at the same time maayos yung mindset natin para makapag-sell tayo na maayos. Ayun. Letter N, never imitate, but stay inspired. Hindi ko na siya papabahin pero medyo obvious naman siya. Iba kasi yung inspiration sa imitation. Ito yung medyo confusing for a lot of dancers kasi marami kasing nagkakaroon ng debate against inspiration and imitation. So dapat bilang baguhan, alam natin yung difference between those two. Sana maging aware din tayo sa direction ng movement natin para hindi natin ma-mislead yung ibang tao. Ayan. Tapos letter C, create your own path. Yan. Bilang baguhang dancer, ang masasabi ko lang is yun, mag-explore kayo. Maraming community na pwede kayong pasukin, pwede kayong mag-ask ng advices from them kasi marami magtuturo ng different styles, marami magtuturo ng different movements and all that. Maganda sa atin na yung dance kasi, it's an honest art. So, yung creating your path, it means you're taking yourself into a certain direction. Yun yung ibig sabihin nun. So, good thing na rin na may mga dancers and kayo, baguhang dancers na you're trying to look for your own style. Maganda yon. Maganda din na nag-create ka ng sarili mong movement. At least doon, mas na-enhance mo yung knowledge mo when it comes to dancing. And then last one naman is letter E, express yourself and have fun. Ibig sabihin, kasi sa dance kasi, hindi lang naman yan dapat seryoso, hindi lang naman dapat yan ang thinking natin. Ang mindset natin, laging compet mindset or dapat seryoso tayo, ganyan. Lagi natin tatandaan na first things first, ang dance dapat lagi tayo nag-have fun. Kasi yung dance free form yan ng arte. So kung nafe-feel mo, masaya ka and it makes you dance, magsayaw ka lang. Wala naman dapat sa'yo mag-negate, wala naman dapat sa'yo mag-invalidate sa ginagawa mo. Kasi yung dance, para yan sa lahat. Kahit hindi ka ganun ka experienced na dancer, kahit baguhan pa lang kayo na gustong matuto, gustong mag-learn pa ng marami, dance na kayo ng dance, so supportahan namin kayo. Marami sa community natin yung supportive. And we're lucky enough na yung community natin, ganun ka-love yung passion na dance. And ibibigay namin yun sa inyo. Yun lang yun, give and take. Ayun. So, ang lalim pala talaga ng, ang lalim ng ibig sabihin ng dance. Kumbaga, titignan mo talaga yung totoong meaning ng dance. Yes. So, ayun. Matanong ko lang din po kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa word na passion? Kasi maraming nalilito na mga dancers kung sinasabi nilang passion, minsan parang expression na lang yung passion ko yung ganito, na hindi naman nila alam talaga yung totoong ibig sabihin nito. Can you give some understanding po as based on your experience, ano po yung pagkakaintindi nyo sa word na passion? For me kasi, bilang work ko na rin yung pagsasayaw, I think, ang masasabi ko for passion kasi, yung dance for me kasi, binibigyan ko siya ng time.
binibigyan ko siya ng effort, binibigyan ko siya ng intention, binibigyan ko na rin siya ng, I guess, ang masasabi ko for passion, yun yung something na binibigay mo yung buhay mo, binibigay mo yung sarili mo. Kasi kung hindi ka naman passionate dun sa ginagawa mo, it means it's just a hobby. Something na ginagawa mo lang for your everyday life. Pero pag passionate ka, binibigay mo lahat. You're giving yourself into it. Ginagawa mo siyang buhay mo. In-exert mo lahat ng effort mo. Binibigay mo yung oras mo. Tapos may intention ka na hindi lang basta mag-grow, hindi lang basta gawin to, pero may intention ka na maging ito na yung driving force mo in life. Parang gano'n. Yun yung passion for me. Ayun, maraming salamat po. And malaking tulong to, especially dun sa mga makikinig, makakapanood ng video na to. And mas maraming, hindi lang matutuwa, syempre, of course, yung mabless na mga dancers dahil sa mga advices natin. And lalo na kahit sa simpleng bagay lang, it's a privilege talaga po na tinanggap niyo po yung tawag namin at magbigay ng pahayag. Thank you for asking me. Ayun po. I'm so happy rin na nakapag-share ako sa inyo. Malaking bagay talaga, promise, sobra. Kasi naisip ko rin po kasi to, kung sa akin lang, kung nakaka-inspire man ako sa amin lang, sa lugar namin. Hindi lang din kasi ako yung nang-i-inspire. Marami din kasi kayong isa rin na nang-inspire sa akin. Kaya, what if kung yung mga tao mismo nag-inspire sa akin, parang ganun. Mas malaking impact siguro to sa mga baguhan natin dancer. So, yun po, malaking bagay to talaga po sa pagbibigay ng pahayag. Thank you, Red. Okay, hi guys! Hi Academy of God! Hope you guys are safe. Supportan namin kayo sa lahat ng projects, sa lahat ng ginagawa sa'yo. Sobrang galing nyo and sobrang thank you for giving me this opportunity to share and yun lang. Stay safe and dance with you soon. Sana makapagsara together. Ayun, salamat po. It's Kuya Benji from Legit Status. God bless po, Kuya. Okay. Thank you. God bless. From the Philippines! From the Philippines! Filipino All-Stars! Ang mapapayo ko sa mga dancers, mga nagsisimula, train hard, work hard, train hard tomorrow, and tayo dahil Wait po, yung audio na nawawala. Yun, baka natatakpan yung mic. Okay na po. ang mapapayo ko lang sa mga dancers, lalo na sa mga baguhan, train lang kayo lagi. Lahat ng klaseng styles about sa sayaw, maging open lang kayo at absorb yung mga tinuturo ng mga teachers. Para maging isang magaling na performer, train hard, train like there's So ayun, so dito sa parang train hard at the same time parang mag-explore, ganun sir. oo. Ang ingay. Ay nga ba? Sa mapapayo ko lang sa mga dancers, lalo na mga baguhan. Don't stop learning. Mga new styles, sa mga especially sa roots. Pag alamin nyo kung saan nagsimula yung isang dance style, especially hip-hop. Alamin nyo yun. Wala yung sounds. Okay na? Okay na po, okay na.
Ayun, so alamin nyo yung mga kung saan nanggaling yung sayaw niyan, kung sinong nagpauso para at the same time, meron kayong knowledge para kung time nyo na rin magturo sa ibang mga dancers, masasabi nyo kung yung tamang information kung ano tinuro nyo. Tsaka stay humble, yun ang pinaka-important. Puputol, sir. Nawawala. Hello. Okay na? Yan. Yun, lalong-lalo na sa mga kabataan, share nyo ito. Yung mga knowledge nyo, huwag nyo ipagkamot kasi hindi naman tayo ang dahilan para magkaroon ng talent. Yun ang pinaka dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng talent na ganyan sa pagsayaw. Diba? Yun lang. So, yun lang tayo sa mga Wait po, nawala po. Ulit po yung part na yun, yung last part, nawawala yung music, ay yung sound. Yung last part na yun. Yun lang ang mapapayo ko sa mga dancers. Train hard, train like there's no tomorrow, and be good to others, and stay humble. Yun. Peace. Ayun, salamat po Sir Pat. Salamat po napagbigyan niyo po kami at malaking tulong po to sa especially sa mga new dancers po. And it's a privilege po na makausap kayo at mahingan po kayo ng payo, especially galing po sa inyo. Yes, anytime po. At sa mga kapatid natin mga dancers. Ayun po. And sa mga paparating pa na mga talentong mga tao, Yun. mga dancers. Yun. Thank you po. It's Sir Pat it's Patrick Romero from Philippine All-Star. Thank you po, sir. Hey, I would like to give the AOG Riding of God great heart and stay humble, of course. I'll see you guys next year. Yun. God bless po. Thank you po, Sir Pat. Napatunayan ko po sa sarili ko na wala pong imposible basta kasama mo si God. It is time to play. Hey, what's up? This is DJ Lonnie of Rockwell and this is Channel. Let's go! So ayun guys, muna tayo. Gawin daw. Apan. Hey. So, ayun. Salamat nga pala sa lahat ng nag-support. And salamat kay Steven sa pag-invite sa akin. At hanggang po siya. Oh! Yun. Asa nga pala nung sa mga nagpapa-shoutout. Mga nagpapa-shoutout. Sa post ni Steven. And wala pa kasi akong napili. Pero grabe. Salamat po sa inyo. Salamat po talaga sa inyo, man. And this is DJ Lolo. Ayun. Wow! Oh! Yun, guys. And stay inspired lang. And it's a really big blessing. Tama ba?
guys, don't forget to subscribe. Tito Steven. Nakita nyo naman to, legit to, legit. So, kung napanood nyo to, don't forget to like, share, and subscribe to Tito Steven. Kung nag-enjoy kayo, bigyan nyo itang bagsak ang like. So ayun guys, dito nagtatapos sa first vlog ni Tito Steven, and I hope sundan nyo pa ang sunod na vlog. This is DJ Lunyo from Rockwell Official VSD channel. Salamat guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Tito Steven. Ayun guys, kung kala nyo nakalimutan ko na pala yung mga nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala kay Kickspin na ba? And Ivy Grace, yun, taga-Magalianis. And so, shoutout kay Rachel, kay Kat, dyan sa Manila. And just lately, I have just posted in my Facebook page. You know that? Yeah. I posted in my Facebook page that I was asking for ano yung gusto nyong i-dance cover ko, and I saw there that Tito Steven na nag-request siya, naglagay siya ng song because I'm asking for a song, you know. I'm asking a song for you guys na anong gagawin kong dance cover na next. And ayun nga, napansin ko doon si Tito Steven. Sabi niya, anong kanta? Tapos nabasa ko, wow! Ang ganda ng song. And encourage talaga akong gawin itong kanta na to. So ayun, ay yung title ng yung title ng song na to is Uchiki. And mad props man. Mad props talaga kay Tito Steven. Let's go. So yun, sasayawin ko to. Dahil yun yung request, yun ang sunod yung dance cover. At ngayon yun na ito mapapanood. Let's go! Yun, enjoy guys, para sa inyo to.